Sinusubukan pa rin ho naming kunin ang panig ng PNP kaugnay sa tinatawag na collateral damage sa madugong kampanya kontra droga. Samantala sa pagtalakay ng Senado sa pag-amyenda sa anti-wiretapping law, natanong ni Senator Laila De Lima sa PNP kung wina-wiretap ba siya. Pero ayon sa PNP, wala raw silang kakayahang mag-wiretap. Samantala, hawak na raw ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang affidavit ng 2 testigo sa pagkakadawit ni De Lima sa kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid. Pero tingin ng senadora, pinilit lang ang mga ito para gumawa ng testimonya laban sa kanya. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, napapanahon na raw para amyendahan itong half-century-old na anti-wiretapping law, lalo't malaki raw maitutulong nito sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Hindi naman tumututol dito yung mga senador, pero nagpahiwatig ng agam-agam yung ilan sa kanila, lalo't baka manghimasok na ito dun sa private affairs ng mga ordinaryong mamamayan. Katunayan, itong si Senator Laila De Lima kanina ay nagsususpetsa na tinitiktikan siya. Sa public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, pinag-usapan ang pag-amyenda sa anti-wiretapping law. Sa ilalim ng Republic Act 4200 o anti-wiretapping law, ipinagbabawal at pinaparusahan ng wiretapping o paniniktik, maliban na lamang sa mga kasong treason, espionage, pambubuyo sa gyera at pamimirata. Natanong naman ni Senadora Laila De Lima kung wina-wiretap ba siya ng pulisya. May mga nagsabi na sa akin, matagal nang natap ang aking mga cellphone. Di ba? So what legitimate purpose is being served? Kung ganun, terrorist ho ba ako? O dahil yung sinasabi ng iba, na cuddler ako? Yun ho ba ang purpose kung bakit tinatap ang mga cellphones ko ngayon? So wag na ho tayong maglukuhan. Diba? Mahilig kasi akong manood ng mga detective stories eh. Do you want to comment? You want to respond to that? Hindi naman ito direktang sinagot ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Your Honor, I am also suspecting that my cell phone is being tapped. So we are in the same boat. Lahat din umano ng mga law enforcement agency na dumalo sa pagdinig ay walang kakayahan upang mag-wiretap. Gusto raw bumili ng Department of Justice ng equipment pero masyado umano itong mahal na kung susumahin ay aabot umano sa $6 million. Do you have the capability to wiretap electronic communication? All right, sir. Right now, sir. Right now. None, sir. None, sir. Anyway, you're under oath. Sige. None, sir. NBI. I'm not saying that you're wiretapping, ano? I'm just asking if you have the capability, if you have the technical capability to wiretap, to intercept electronic communication. Wala din po, sir. Ngunit hindi naman naniniwala si Lacson na dati nang naging hepe ng PNP. Of course they have. Now, kung ako rin nasa posisyon nila, itatanggi ko rin. We've heard Hello Garcia, hindi ba? And obviously, electronic transmission yung ginamit doon because hindi naman yung landline eh. This happened in 2004. I don't see any reason why in 2016 hindi kaya. Sa susunod naman na public hearing, iimbitahan sa pagdinig ang National Telecommunications Commission. Mga telecommunication company raw kasi ang may kakayahan para mang-wiretap. Who is capable of wiretapping? The telcos. Nobody can beat them. They can wiretap anyone. Di ba? Even your text. Samantala, isinumiti na raw sa National Bureau of Investigation ng affidavit ng 2 testigo laban kay De Lima hinggil sa kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid. The lies and the madness continue. Affidavit umano ito ng 2 testigong sina Jonathan Jong Caranto at Bogs Obuyes na parehong taga-DOJ. Hindi na idinetali ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III ang pahayag ng dalawa, pero may kinalaman daw ito sa mga bank deposits ng senadora. Binibigyan daw siya ng pera ni De Lima para i-deposit doon sa account ni Dayan. Sa tingin ni De Lima, pinilit lang ang dalawa para maghabi ng testimonya laban sa kanya. I don't think ganun ang laman ng affidavits unless sobrang na-coerce nila under extreme pressure. Yung Jong, yun ang nakalagay ata doon sa Matrix. Dahil kababayan ni Ronnie Dayan,
Pangasinan. And then yung isa naman, wala, it's just a, ano ni Bogs? Receiving clerk. Meron ng affidavit, saka walang pumilit sa kanila, voluntary. Gustong linisin kasi nung pangalan ng dalawa. Ayon kay De Lima, staff daw sa DOJ sina Ubuyas at Caranto. Si Ubuyas daw ay receiving clerk at si Caranto ipinasok ng dating aide niya na si Ronnie Dayan na taga Pangasinan din. Nasilip ng GMA News ang kopya ng affidavit ni Caranto. Paminsan-minsan daw ay nauutusan siya ni De Lima na magdeposito ng pera sa land bank account ni Dayan. Pero hindi raw milyones kundi nasa 20 hanggang 60,000 pesos lang. Itinanggi rin ni Caranto na may BDO account siya. Tinanong namin si Secretary Aguirre ukol dito pero hindi na siya sumagot. Sabi ni Aguirre, 6 ang hawak nilang testigo laban kay De Lima. Hawak din daw nila ang affidavit ng isang Melvin na inmate daw sa Bilibid. They will be exacting affidavit tungkol dun sa mga corruptions na nangyari sa NBP. Tingnan natin kung paano malilink, kung malilink man yan sa kanya o hindi. I don't remember any Melvin na convict. Again, kung ano man yung mga so-called affidavit na yan na nandyan na sa kanila at ako ang tinuturo na kung ano, talagang these are manufactured. Sa kabila ng issue, itutuloy pa rin sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights hinggil sa di umano'y extrajudicial killings. When these cases are filed with the courts, correct? Jessica, interesting kaabang-abang na syempre masasubstantiate kaya o pagtitibayin kaya nitong mga sinasabing affidavits at maging yung mga testigo na ihaharap ng mga NBP inmates yung unang inilabas na drug matrix naman nitong si Pangulong Duterte, Jessica. Paglilinaw lang, Steve, itong Senate hearing kanina is on wiretapping, no? Pero mukhang nauwi na dun sa charges against Senator De Lima. Jessica, kasi parehong present itong syempre si Senator De Lima bilang chairman ng Committee on Justice at syempre yung isa sa mga resource person naman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Secretary Vitaliano Aguirre. Although hindi yan napag-usapan doon sa mismong hearing na isinagawa kanina, natanong sila pagkatapos nung hearing nung paglabas nila at actually voluntary naman na sinabit ni Senator De Lima yung kanyang sarili, lalo't may mga nabasa kasi siya sa pahayagan na naglilink nga sa kanya at nagsasabi nga na dun sa partisipasyon niya, dun sa mga affidavit na ibinigay ng mga ex-DOJ staff. Jessica. Una muna dun sa wiretapping, binanggit ba ni De Lima kung paano niya nalaman na wiretap yung kanyang telepono? Tinanong natin siya, Jessica, kung kailan ba nagsimula, hindi na nabanggit sa atin. Pero nagsususpecha daw siya na nawa-wiretap siya. Hindi niya na-elaborate lang sa atin kung sa paanong paraan. Kasi kung ang sinasabi ng PNP, wala naman silang cellular interceptor, na wiretap lamang daw yung telepono. Pero ang binanggit niya sa atin during the interview ay yung kanyang cellphone, Jessica. Naintriga lang ako kasi alam ko pagka mga PMA graduate ang nag-uusap, meron silang binabanggit na phrase, yung all right sir, na narinig ko sinabi ni Senator Lacson nung tinanong niya si General De La Rosa. Ibig sabihin kasi noon, pag tinanong ka yata noon, hindi ka dapat nagsisinungaling. Bukod sa sinabi niyang you're under oath, sinabi rin niya yung all right sir. Pero still, General De La Rosa said na walang kakayahan ng PNP to wiretap. Na sabi ni Senator Lacson after the hearing, hindi raw siya naniniwala. Yun nga, may pagdududa talaga dun sa parte na yun, Jessica, lalo't ang sinasabi ng PNP, wala raw silang kapasidad. Sabi pa nga kanina ni General De La Rosa, maging siya raw ay nagsususpecha na wina-wiretap siya and nilinaw niya na wala. Pero may mga eksperto kasi na nagsasabi na merong kapasidad ang PNP. Yun lang ang, syempre, hindi nila dinivulge at hindi nila inamin sa pagdinig kanina. Okay. At ang bagong development dito sa mga akusasyon ng gobyerno laban kay Senator De Lima, itong dalawang empleyado di umano ng DOJ na inuutusan mag-deposit ng pera ni Senator o dating Secretary De Lima at ang mukhang ang patutunguhan nito ay yung kanyang link sa drugs, tama ba?
Tama ka dyan, Jessica, dahil ang sinasabi, base dun sa maikli na pahayag, matipid yung sinabi ni Secretary Aguirre tungkol dyan, na yung pera daw ay iniutos sa kanila na i-deposito dito kay Ronnie Dayan. Alam naman natin na itong si Ronnie Dayan ay yung ex na aide ni Senator De Lima at siya raw yung sinasabing bagman. So mukhang doon ini-establish nila paunti-unti. Although nagdududa itong si Senator De Lima kanina, lalo't sabi niya, binibilisan daw yung pagpa-fabricate ng mga ebidensya against her para umabot dun sa sinasabing pagdinig naman ng Kongreso. Pero just the same, mukhang pini-piece by piece, o pini-piecemeal rin yung paglalabas ng impormasyon kaugnay doon sa pagkakaugnay ni Senator De Lima doon sa illegal drug trade. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.